ay tatalakayin natin kung ano ba ang papel na ginagampanan ng mga magulang at ng mga guro pagdating sa social skills or paano malalaman ng bata yung tinatawag na social literacy. So that is the topic that I'm going to discuss with you this day. The role of parents and teachers in teaching social skills to children and issues in teaching social skills. Napakahalaga po na malaman ng mga mag-aaral o ng inyong mga anak o ng mga bata itong pinag-uusapan nating social literacy. Kaya sa ating po pagtatalakay, malalaman natin, you will get a deeper understanding on social literacy. Everybody has a social skills. It is applied when we communicate and interact with each other. Since we human beings are sociable creatures, we have developed several ways to send our messages, thoughts, and feelings with others. Ito po ang napakahalagang malaman. Sa pagtatalakay natin ngayong araw na ito, ay malalaman natin ang mas kalaliman pa or ang mas malalim na pangunawa pagdating sa social literacy ng bawat isa. Dito rin ay malalaman natin, pagkatapos natin matalakay, na ano ba yung inaasahan ng mga kabataan na kanilang malaman. At madidevelop natin ang ating kaunawaan, ang ating pagkaalam sa basic concept of the social literacy mentioned. Then also, maipapaliwanag na ninyo yung roles of parents and teachers in teaching social skills to children. At ang panguli, you examine the different issues in teaching. So, what is social literacy? So, when we say social literacy, it is a student's successful performance and understanding of social skills, organizational skills, and communication skills. Maraming bagay yan. Iba-iba. Yung social skills ng bata or ng mga tao, organizational skills, at syempre, isa sa mahalagang bagay na skills ay ang communication skills. It is the student's ability to connect effectively with those around them. Di ba, minsan pag mayroong mga newcomers, talaga namang nahihiya, makipag-mingle sa iba. So dito, maturuan natin sila kung paano ba at ano ba ang dapat nilang gawin upang sila ay makihalubilo at makikonekta sa bawat isa. So, social literacy spans interacting with peers, family, co-workers, teachers, and even people we may not have been met face-to-face. Yung ngayon mo lang nakita, para bang hiyang-hiya ka, para bang ayoko makipag-usap, halos hindi lumalabas ang mga salita sa iyong bibig, parang ibinubulong mo lang yung iyong salita. Para bang tinatawag natin merong inferiority complex na dapat ay maalis sa isang tao o sa isang kabataan. Dapat, yung social literacy yun ay ipinapaalam ng mga magulang at ng mga guro nila kung anong dapat nilang gawin upang hindi sila maging mahiyain or upang hindi sila sabihin nating nahihiyang makipag-usap sa kanilang mga kamag-aral or kaibigan. Social literacy concerns also itself with the development of social skills, knowledge, and positive human values that enable human beings to act positively and responsibly in a range of complex social settings. So, makikita natin dito at malalaman kung paano ba tayo kumilos positively, yung hindi tayo nahihiya, yung nakakaharap tayo ng tama sa ating kapwa. So, it is the knowledge of how to behave and treat other people in a way that is morally upright, just, and equitable with a view of promoting positive and productive relations that are free
from unfair prejudices, hate, and discrimination. Yan ang pinakaiiwasan ngayon sa panahon ngayon eh. Yung pagdi-discriminate, huwag natin i-discriminate. Kaya nga, kung ang isang tao ay iba sa kalagayan mo, huwag mong i-discriminate. Kung ibang tao ay iba sa iyong gender, huwag mo silang i-discriminate. Hayaan mo sila ay halos kapareho mo lamang. So, there are 3 descriptions will be explained. At iyan po ay ang morally upright. We refer to thoughts, speech, action, and motivations that are adhere to standard of right and wrong. Yun yung morally upright. Ano ba talaga ang tama? Dapat ang ating pagsasalita, ang ating kilos, ang ating motivation ay naaayon sa sinasabi natin sa ating kapwa. Then second one is just. It refers to speech, actions, and behavior that are in line with the fixed standard of justice. A system that promotes and rewards good and at the same time punishes wrongdoing. Kailangan po tayo maging pare-parehas. Kailangan maging just. Diba? Huwag tayo mag-discriminate at huwag nating hayaan na mahusgahan natin yung ating kapwa na kung saan hindi naman natin talaga nalalaman ano ba talaga ang nangyayari or ano ba talaga ang meron sa kanya. Third, equitable. So, equitable are the speech, actions, behaviors, and decisions that treat other fairly regardless of background or circumstances. Ato lagi kong sinasabi, ano man ang background ng isang tao, ano man yung circumstance niya, whatever things he or she is experiencing right now, dapat po tayo ay maging fair. Dapat, kasi minsan may mga tao na marami siyang katanungan sa kanyang isip. Hindi mo alam, kausap mo, mas matindi pa pala yung problemang dinaranas sa mga problemang dinaranas mo. Kaya kinakailangan tayo po ay maging fair sa ating po kapwa. Then, ang sabi ni Arthur, according to Arthur, Davidson, and Stowe, year 2000, peers and schools play a formative role in the social skills development of children. So, napakalaki po ng role ng atin pong paaralan, ng atin pong mga, sabihin natin, mga guro, even parents, ang laki ng kanilang ginagampanan ng papel in the social skills development of children. Kapag sila hindi natuto ng tamang pakikipag, sabihin natin social or sosyalan or social literacy na pinag-uusapan natin, nagkakaroon po siya ng inferiority. Minsan nag-uusap yung mga kaibigan, parang siya nasa isang tabi lang. Now, these social skills are often expressed as consisting of 3 interrelated components. Ano po yung 3 related components na yun? Una, social perception, social cognition, and social performance. Yun po yung 3 na sinasabi natin. Yung kanyang perception, yung kanyang cognition, at yung kanyang performance sa pakikipagkapwa sa kanyang mga kasamahan. So, yun po yung sinasabi doon. Now, how has social literacy changed over time? Ang social literacy ba, kayang sa isang iglap ay kayang alamin ng isang tao or mababago agad-agad? So, in the past, social literacy was understood as a student's ability to communicate in social settings. This definition broadened and continues to broaden into more and more social realms over time. So, halos isang gabi, kayang-kaya natin daw baguhin. Sabing ganon. So, especially recently, social settings are changing from just a face-to-face environment. Kung naalala po ninyo, no, nagkaroon ng pandemic, hindi pa ang mga tao na wala yung sinasabi natin social relationship with their friends, with their classmates, with peers, with other people. Nasaan lang sila, nasa bahay.
Kaya ang tendency tuloy, nandun na sila at wala silang nakakausap. Ang nakakausap nila, computer. Diyan sila nag-uusap sa computer. Yan yung kanilang medium of instruction, ika nga. Sa computer kahit sa pag-aaral. So, ang mga bata, noong natapos ang pandemic at nag-face-to-face na, medyo naging parang mahihiyain, medyo kakaiba. So, ang social settings are changing from just a face-to-face environment. For students to competently interact socially and communicate effectively includes a newer and very present realm or the internet. Ayan, dyan sila mas nahubog yung mga panahon yun. Kaya kung papansinin niyo ang mga bata ng panahon iyon ay medyo kakaiba sa mga bata na talaga nagpatuloy ng pag-aaral. So there are ways to incorporate social literacy online. So kagaya ng blogging, social networking sites, video conferencing, and class website. If you still remember during that time, year 2020 if I'm not mistaken, na andyan po yung class website. Andyan lang sila talaga. Andyan din yung mga conference, meetings, and everything ay ginagawa through video. Social networking. Yung mga friends, nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, gamit ang network or gamit ang internet. And also blogging. Yung mga yan. So there are also ways to incorporate social literacy in a face-to-face environment. Yung isa kasi online. Dito sa face-to-face, titingnan natin group projects, peer reviewing, field trips. So lumalabas sila at nagkakausap sila sa isa't isa. So yun po yung pagkakaiba ng online doon sa face-to-face. Nagkakausap sila, ang bawat isa, nagkakamingle, nagkakausap-usap, kwento, pasyan, ganyan. Samantalang isa, ay nandun lamang sila sa internet at naroon sila sa kanilang bahay. Yun yung kanilang pag-uusap. Ganon. So, there are also types of social skills. Ano-ano ba ang types of social skills? Una, greetings. Ayan. Initiating conversation. Huwag kakalimutan. Yung pagbate, diyan nagsisimula ang pag-uusap. Ang pakikipag-communicate. Kaya initiating conversation. Understanding the listener. Pag kayo nag-uusap ng iyong kaibigan, nagkakaunawaan kayo ng lubusan. Then empathizing. Minsan, kapag siya mayroong problema, through you, naiibsan ang kanyang problema sapagkat nasasabi mo or nasasabi rin niya ano ba yung kanyang nasa sa loob. So number 5 is reading social cues, previewing or planning, problem solving, and apologizing. O diba? That's type of social skills, pati yung paghingi ng tawad, paghingi ng sorry. Bahagi po yan ng social skills ng mga tao sa panahon ngayon. And also, the role of parents and teachers in teaching social skills to children. Muli kong uulitin na napakalaga ng papel na ginagampanan ng guro at ng mga magulang sa pagdating sa social skills ng kanilang mga bata. Parents play such a crucial role in teaching children social skills through modeling, role-playing, and providing opportunities for practice. Kasi syempre, dyan ang nanay, dyan ang tatay. Sila yung kanila nakakahalubilo araw-araw. Kaya sila yung nagtuturo dapat sa kanilang mga anak kung paano sila makipag-usap, makipagkwentuhan, or on how to have a social skills to other children. They should also act as coaches, teaching concrete skills and supporting their use across various situations. So, ganun po. And then, there are also 4 strategies of parents. Tandaan, 4 na strategies ng mga magulang. Una, practice. So, kailangan constant practice. At nakikita ng mga bata kung, ito palang nanay ko. Marunong itong makipag-socialan sa mga kaibigan niya. Marunong siyang makipag-usap. Second is point out. Yan. 3, praise. And 4, prompt. Kailangan
ay i-praise mo din naman ang iyong mga anak, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kasama, ang iyong mga kausap. Diba? So also, the role of teachers, parents, or parents and teachers in teaching social skills to children. Teachers can help by being alert to teasing and bullying, working cooperatively with parents, pairing socially inept children with adept ones. Dahil po ang teacher ang nasa paaralan, lalo ngayon face-to-face na, tandaan, kapag mayroong nangyayaring bullying, so teacher ay dapat na siya yung unang umaantabay sa kanyang mga mag-aaral upang sa ganon ay huwag mabully. Kasi, alam niyo naman, ang bullying, it is a serious problem that sometimes other children, no, ay na-experience. Kaya ang mga magguro, kayo yung maging daan upang huwag magkaroon ng bullying inside your classroom. So, also, involving children in cooperative learning exercises, recognizing strengths, understanding weaknesses, and creating an environment that accepts diversity. This can significantly enhance children's social abilities, sense of belongingness, and self-esteem, not only in the classroom, but also in life. Dapat ang self-esteem ng mga bata, ng mga tao, ng mga kaibigan ninyo, dapat naririyan sa kanila. Dapat wag mawala. So there are issues in teaching social literacy. May mga issue din po iyan kapag ikaw ay nagtuturo ng social literacy. Social literacy development in children is a complex process influenced by their cultural and historical context, resulting from social practices, both explicit and implicit, and their social interaction. There are two views on how children learn to live socially with others and adults. Yan. So, dapat alam ng mga bata, they must know how to live socially with others and with adults. Normative and communal, where they learn clients to minimize conflict, and pragmatic and individualistic, where the social order is created through explicit and implicit agreements. Teaching social literacy in school is challenging. Very challenging ang pagtuturo ng social literacy pagdating po sa ating paaralan. Bakit? Because it is due to subjective moral standards and the inherent human capacity to judge and make excuses. Okay, so ganyan po kahalaga ang pagtuturo ng social literacy. At napakahalaga din sa isang bata or sa isang estudyante o isang mag-aaral na malaman niya yung kanyang social skills para hindi siya nandun lamang sa isang tabi at nagkakaroon ng inferiority dahil sa hindi siya naturuan ng tama, una ng kanyang magulang at ng kanyang guro. Yung social skills na yon, actually dapat kinukultivate yun ng isang magulang sa kanyang anak. Ang ibig kong sabihin ay sabihin sa kanila mga anak na, anak ganito ang social skills mo, ganito ang dapat mong gawin. At ituro ng tama at maayos sa kanila pong mga anak. Mga kaibigan, I do hope that you learn a lot from this video. Tandaan lang natin, kung tayo nahihirapan, ituro sa ating mga anak ang social literacy, huwag kayong mabahala, huwag kayong mag-alala. Basta ang mahalaga ay unti-unting maituro sa kanila ang kahalagahan nito. At ano man ang sitwasyon mo at ng mga bata, always remember, God is still in control. God bless everyone.